Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Pawang idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinasasagot ngayon ang bise sa mga reklamo sa loob ng hindi lalagpas sa 10 araw. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Tinapos na ng House Committee on Justice ang paunang deliberasyon sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain ni Father Joel Sabalia at Attorney Nathaniel Cabrera. Kung kahapon komprehensibo ang paghimay sa nilalaman ng ikatlong reklamo na inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima, mahigpit ring sinuri ang reklamo na inendorso ni Representatives Benny Abante at Paulo Ortega. Parehong 54 affirmative votes ang nakuha ng dalawang reklamo na nagsasabing sufficient in substance ang mga ito. Tanging si Quezon City Representative Bong Suntay ang bumoto ng no sa mosyon na kung sapat ba ang substance ng mga reklamo. Wala namang nag-abstain sa botohan. Bago ang botohan, nilinaw ni Justice Panel Chair Jervy Luistro na dapat bumoto ang committee members para sa kabuuan ng mga reklamo at hindi sa bawat ground nito. Sa pagtalakay ng nilalaman ng ika-4 na reklamo, iginiit ni Abante na dapat ipaliwanag ng bise ang reklamo na kulang umano ang idineklara niyang assets. Hindi raw tugma ang sweldo ng bise sa paglaki ng kanyang yaman. Pinagpapaliwanag rin ng kongresista ang bise kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Hindi rin daw dapat baliwalain ng Kongreso ang ginawang banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Later, it was said that this merely was a joke. But let us be honest. Threatening the life of the head of his state is not something that can be brushed aside as humor, particularly if this was even stated by the second holder of the authority of the land. Hati ang komite sa issue kung may tuturing bang assassination plot ang kontrobersyal na pahayag ng bise at kung dapat siyang ma-impeach dahil dito. Kahit pa matapang, galit, exaggerated ang political rhetoric, hindi automatic na ito ay krimen. Ang complaint ay umaasa sa interpretasyon ng statement, hindi sa factual acts constituting treason, sedition, or conspiracy. Definitely, yung pagbabanta po sa ating Papangulo, sa First Lady, at sa ating Speaker ay maliwanag na pagtataksil. Dahil itong tao po, yung Pangulo po natin, ay pinagkatiwalaan at hinalal para mamuno po sa ating bansa. Madam Chair, even the late presidential legal advisor, the late Juan Ponce Enrile, I saw him in an interview. He said there is no crime because it is conditional. The entire, statement about killing somebody only arises if you are dead, and both of them are very much alive. Sa usapin naman ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, tinawag ng isang mambabatas na fishing expedition ng alegasyon dahil walang partikular na bank accounts ang nakasaad sa reklamo. Hindi raw pwedeng umasa na sa trial na lamang lalabas ang ebidensya. There is no statement of SALN, which SALN violations? Because in the third complaint, it was the SALN from 2007 to 2017 as he was vice mayor and mayor. But nothing on SALNs from 2022 when she became vice president, June 30, 2022 up to now. Nothing. There's no statement here. So the second will again fall, the violations. Bank records. What bank records are you talking about? There is no attachment of any bank record or any statement of bank record. It's a subpoena. We are not yet there. The only problem with this is a clear request for a fishing expedition against the Vice President.
Ipinakita naman ang isa pang mambabatas ang SALN ng BISE noong 2023 at 2024. Malaki umano ang itinaas na halaga ng assets ng BISE kumpara noong Vice Mayor pa siya ng Davao City noong 2008 na 18 million pesos. 88,512,370.22. So we are submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase of more than, I think, 1,200%. Samantala, ngayong nagdesisyon na ang komite, pinasasagot na ang BISE sa mga reklamo. Mayroon siyang 10 araw para sagutin ang mga reklamo. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sinampahan na ng kaso ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na nagpakilala na naging bagman daw ng BISE. Para kay VP Sara, may kinalaman ang lahat sa impeachment. Narito ang report. Sinampahan ng kasong perjury ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga sa Office of the City Prosecutor sa Taguig kaninang umaga. Sinadya ng BISE ang tanggapan sa piskalya kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo Jr. upang formal na ihain ang reklamo. Ang kaso ay kasunod ng sinumpaang salaysay ni Madriaga na isinumite sa Office of the Ombudsman nitong nakaraang taon. Sinabi ni Madriaga na siya ay naging bagman daw ng BISE at galing umano sa Pogo at mga drug lord ang ginamit itong pera sa kampanya noong 2022. Mariing itinanggi ng Vice Presidente ang mga aligasyon. Anya, hindi niya kailanman binigyan ng anumang utos si Madriaga at wala siyang anumang pakikipag-ugnayan dito. Sa opisyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte, inuulit lang umano ang naging taktika sa kaso ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan umasa sa mga testigong binayaran lamang ni dating Senador Antonio Trillanes, gaya noon kina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Dagdag pa ng BISE, ginagamit umano ngayon ng Kamara si Madriaga bilang testigo sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon naman kay Attorney Paulo Panelo, ang paggamit sa affidavit ni Madriaga sa mga reklamong impeachment ay patunay umano na may politika na wala man lang beripikasyon sa mga paratang. Kaugnay nito, sumagot naman ang kampo ni Ramil Madriaga. Ayon sa Palad, Lauron, Palad and Te Law Firm, handa silang ipagtanggol ang kliyente. Binigyang diin na ang perjury ay nangangailangan ng malinaw na patunay na may sinadyang pagsisinungaling at hindi dapat gamitin para sa intimidation. Naninindigan ng mga ito sa katotohanan ng sinumpaang salaysay ni Madriaga at dapat daw magkaroon ng kasagutan ang tungkol sa confidential funds ng BISE. Si Madriaga ay kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa mula pa noong 2023 sa kasong kidnap for ransom na ayon naman kay Madriaga ay biktima lamang daw siya ng panggigipit ng mga Duterte. Sa iba pang mga balita, kasabay ng bakbakan sa Middle East ay patuloy din na sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. DMW at OWA 24/7 nakamonitor sa kalagayan ng ating mga OFW sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Sa press conference kanina, nagbigay ng update ang DMW at OWA sa kalagayan ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Ayon kay OWA Administrator PY Kaunan, patuloy silang nakakatanggap ng mga request for repatriation dahil sa kaguluhan sa Middle East. Yung numbers po na meron kami, real time po yan. Kasi po 24/7 yung monitoring natin. So as we speak, it's 1,189. And meron po dito is from Bahrain, Israel, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Lebanon, okay, Qatar, at doon po sa iba pang lugar na natatanggap natin. Meron din po tayo natatanggap from here, from our offices here of DMW and OWA. Nagpapaabot na din ng tulong ang OWA at DMW sa mga kababayang apektado on-site. We have already assisted in on-site, meaning doon po sa affected region in the Middle East, 1,824 OFWs, which means we have provided food assistance, hygiene kit. Some would need financial assistance dahil nawalan ng trabaho or kailangan po talagang tulungan yung distressed worker.
provided shelter and accommodation, welfare check, address the inquiries when it comes to the request for repatriation, evacuation, hospital visits. Matapos ang 2 araw na kalakalan sa world market ay sumipa pataas ang presyo ng produktong petrolyo kasabay ng kaguluhan sa Middle East. Hindi pa kasali rito ang risk premium na posibleng lolobo rin ang presyo kasunod ng gera. Posibleng gumalaw pa ito depende kung huhupa o tataas pa ang tensyon sa gitnang silangan matapos ang 3 araw. Siniguro naman ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng sigalot sa Middle East. Nagtutulungan ang pamahalaan at ang oil industry partners upang masigurong available ang mga fuel products sa buong bansa. Nanawagan din ang kalihim sa publiko na maging masinop sa pagkonsumo ng fuel. Samantala, ipinababatid naman ng LTFRB sa mga benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program na ayusin na ang kanilang mga card na nawawala, expired o inactive na. Agad makipag-ugnayan sa Land Bank of the Philippines para sa validation o pagpapalit ng kanilang mga card sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang pagkakaantala oras na opisyal lang maisakatuparan ang Fuel Subsidy Program. Sa sports balita, bigating mga bansa ang makakalaban ng Gilas Pilipinas women's team sa darating na FIBA Women's Basketball World Cup qualifying tournaments. At Philippine Sports Commission naglabas ng abiso sa mga atleta at national teams na huwag munang bumiyahe abroad kasunod ng kaguluhan sa Middle East. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Masusubukan ng gilas ng women's basketball team ng ating bansa sa pagsabak nito sa FIBA World Cup qualifying tournaments. Dito makakalaban ng women's team ang France, Germany, Nigeria, Korea at Colombia. Mag-uumpisa ang kampanya ng Gilas Women's Team mula March 12 hanggang March 17. Naglabas ng abiso sa national teams at mga atleta ang Philippine Sports Commission na kung maaari ay huwag muna bumiyahe abroad kasunod ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa PSC, ilang mga koponan ang naipit sa ibang bansa at kasalukuyang tinutulungan ng pamunuang makauwi ng Pilipinas. Pinapayuhan din ng PSC ang mga koponan at mga atleta na suriin o i-postpone muna ang pagbiyahe abroad para sa kaligtasan ng mga manlalaro. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.